Jesus ang isang anak ng Diyos Ama, sapagkat lubhang maawain ang Diyos Ama, ganon din ang pagkamaawain ng mabuting pastol na si Jesus, sapagkat tayo rin nilikha na kawangis ng Diyos, nilikha sa atin ang awa at malasakit sa kapwa. Ipanalangin nating mapagyabong pa natin ito. Magsitayo na po tayong sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At welcome sa ating pagtitipon ngayon, itong araw ng linggo sa ating banal na misa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, kapangyarihang Diyos. Mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon naming Diyosari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan, butan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati niyang Ama,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Sa halip na ipagtanggol at busugin ang bayan ng Diyos, inabuso ng mga hari at mga pinunong relihiyoso ng Huda ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanila. Inilagay nila sa panganib ang mga tao. Nakialam ang Diyos at nangako ng kaligtasan para sa kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaan ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon. Napasitsibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Tugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako ng kanyang binitawan, sa matuwid na landasin, doon ako inakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Tugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harap ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Tugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan. Sa sakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Tugon. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Itinuro ni Pablo si Jesus sa magitan at sa isa't isa. Siya ang nagbuwag sa lahat ng balakid at naghihiwalay at naglalayo sa atin sa isa't isa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo. Kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa.
Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan. Kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo bilang pagbibigay galang sa banal na ebanghelyo. Wikain mo, buong nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tubungo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Huli, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. At magandang umaga rin po sa lahat ng sumubaybay sa ating live streaming dito sa ating mission station, Our Lady of the Sacred Heart. Una, palapakan natin ang Diyos sa walang sawang pagbuhos sa atin ng biyayang ating kinakailangan sa araw-araw. Kumusta na ang buhay ninyo? Ha? Para patumba. Kumusta ang buhay, no? Lalo na ngayon. Sa anong bagay ka nagkakabisi? Sa anong bagay ka madalas binubuhos mo ang iyong panahon? Sa aling gawain mas binubuhos mo ang iyong mga oras?
Sa panahong ito, ikaw ba'y nakakaranas na ng pagkapagod? Pagkapagod hindi lamang sa iyong mga ginagawa sa araw-araw, pagkapagod pati na rin sa iyong pag-iisip, pagkapagod sa inyong mga bulsa, lalo na sa panahon ngayon, panahon ng pandemya. Yung iba nating mga kapatid, pagod na pagod, wala doon, kundi pagod lang sila dahil parang wala nang saysay ang buhay sa kanila. Araw-araw inaanyayahan tayo ng Diyos na bigyan ng buhay itong hiram na buhay natin galing sa Kanya. This will always be the challenge for all of us. Paano ba natin bigyan ng saysay itong hiram nating buhay galing sa Diyos? Tayong mga Pilipino, likas sa atin itong masipag. No? Masipag. Gawa ng gawa tayo. Pag makatapos tayo ng isang gawain, maghanap tayo ng iba. Gusto natin na madagdagan. O makakita tayo ng konti, gusto natin madagdagan naman ng other konti. Kaya likas yun sa ating pagkamasipag bilang mga Pilipino. Kaya no wonder, may mga panahon na makaranas tayo ng kapaguran sa ating buhay. Napapagod tayo. Lalo na kung sa panahon na pabalik-balik na lamang yung ating ginagawa. Pagkagising natin, sasabihin natin sa ating sarili, ito na naman ako. Gagawin ko na naman yung ginawa ko kahapon. Ito na naman ako, magmumukmuk na naman ako. Kasi ako na lang mag-isa. Ito na naman ako, malulungkot na naman ako dahil wala pa yung aking kasama andun sa malayo. Kaya araw-araw nandun yung imbitasyon sa atin kung paano natin bibigyan ng saysay yung ating buhay sa kabila ng ating kapaguran, sa kabila ng pandemya na ating kinakaharap sa ngayon. Pagpapahinga sa ating ebanghelyo, ito yung imbitasyon ni Jesus sa kanyang mga apostoles. Pagpapahinga. Napansin kasi ni Jesus na marahil napapagod na rin ang kanyang mga apostoles sa kanilang pagmimisyon. Kumbaga, binibigyan niya ng panahon na para bagang sila'y makapagpahinga. Sinabi niya, pumunta kayo sa ibang dako, sa ilang na lugar, na kung saan kayo'y makapagpahinga ng konti. No? Kahit konti. Sa ganun pala kaimportante, kahalaga ang pagpapahinga. Simulat sa pool, sa kapahunan pa ni Jesus, yun na. Importante na ang araw ng pamahinga o panahon, paglaan ng panahon sa pagpapahinga. Huwag muna itong kamatayan, no? Saka na muna yung kamatayan na tuluyang pagpapahinga. Yung pagpapahinga muna na kailangang irespeto mo ang iyong sarili. Bigyan mo ng panahon na para baga makahakot uli ng lakas. Para pagbalik mo, meron ka ng baong-baong lakas. Para pagbalik mo, pagharap sa hamon ng buhay, buong-buo ka na naman. Kasi nga, itong problema, pagsubok sa buhay natin, walang katapusan. Hanggat buhay pa tayo. Patuloy tayong hahamunin nitong ating panahon ngayon. Patuloy tayong bibigyan ng pagsubok itong ating kapanahunan sa ngayon. Kaya kailangan meron tayong puwersa. Meron tayong inilaan na lakas. Kaya kung merong panahon na maglaan tayo ng oras na magpahinga, we have to grab it. We have to take it. Otherwise, tuluyan tayong mawawasak. Tuluyan tayong mawawalan ng direksyon. Kasi pagkagising pa lang, ang una agad nating makikita sa ating sarili, pagod agad. Di pa nga tayo nakapagsimula sa ating ginagawa, pagod na tayo agad. Merong kasabihan sa isang Pilipino, ating mga Pilipino, sinasabi nila, kalabaw lang ang tumatanda. No? Kalabaw lang ang tumatanda. Kaya tayo, bilang mga tao, kahit na minsan, kailangan na nating magpahinga, gawa ng gawa pa rin tayo. No? Kailangan ibuhos natin lahat
Hanggang sa mapakaramdaman na lang natin ang dami na nating naranasan diyan sa ating katawan. Alam ba natin na ang dati, mga ninuno natin, sobrang haba ng kanilang buhay. Sapagkat, klaro sa kanila ang kanilang pagpapahinga. Ako, I am very, oriented sa mga kalululuhan-lulahan ko dati. Sabi ko, ano kayang sikreto nila? Ba't ang liksi nila? Regardless sa kanilang edad. Ang una kong nakita doon, disiplina. Maaga pa lang, matutulog na sila. No? Maaga pa lang, matutulog na sila. Mga alas 9 yan, sa gabi, tulog na. Pagka alas 3 ng madaling araw, magkwentuhan na yan. Gising na yan. Magkakape. Kaming mga apo, naghihilik pa lang. Kasi matagal matulog. At marahil isa itong napakagandang pag-aralan sa mga kabataan ngayon. Lalo na ngayon, nako, ang daming panahon sa paggamit sa mga gadgets. Ang daming inilaan na panahon doon sa paglalaro. Kaya kung ating titingnan, wala nang disiplina minsan itong ating mga kabataan sa ngayon. Bata pa lang sila, inaabuso na ang kanilang mga katawan. At mind you, hindi lamang din mga kabataan, pati rin tayo na meron ng mga may edad, pinunon sa katandaan, tayo rin naman matitigas ang ulo. Bakit? Kasi sa ating buhay, minsan, tuloy-tuloy yung ating paggawa. Pag-overtime, sasabihin, kailangan ko si Father, kailangan kong ibigay lahat ng aking oras. Tapos, later na lang natin maintindihan, ma-realize na meron na tayong pinapakaramdaman, nararamdamang ibang-iba sa ating katawan. At minsan sa ating pagtatrabaho, sa ating pagbuhos ng panahon, pagbigay ng lahat, yung ating kinikita sa ating trabaho, minsan doon na lang napupunta sa ating mga maintenance na mga gamot. Kaya ang hirap minsan, no? Ang hirap ng buhay. Ano ba ito para sa atin? Sa ating ebanghelyo, binibigyang diin ng Jesus, ng Diyos, para sa ating lahat. He reminds us na sana magkaroon tayo ng panahon na magpahinga. Kumbaga, in other words, kailangan nating irespeto ang buhay, ang mga katawan natin na bigay ng Diyos. Huwag nating abusuhin masyado. Kasi later on, tayo lang din naman ang maghihirap. Tayo lang din ang magsasuffer nito kung lagi nating aabusuhin yung ating mga katawan. Time for you, time for us to give a time for yourself. Kaya yung iba, every weekend, meron silang regular na panahon na makalabas-labas. Sa ngayon, hindi na masyadong stricto yung ating mapanawagan sa ATF. Baka pwede na, no? Ibalik dahan-dahan. Kung saan kayo makapagpahinga. Aside sa pagsisimba, meron pa sana kayong ibang ginagawa as family o bilang isang komunidad. Sapagkat napakahalaga na merong panahon na ikaw o tayo ay makapagpahinga. Kami mga kaparian, meron kaming araw na pagpapahinga. And that is every Monday. Kasi Sunday, kayo Sunday. Sunday kayo walang trabaho. Meron kaming ministry every Sunday, nagmimisa. So Monday, yun yung inilaan namin na panahon para sa aming sarili. Para Tuesday hanggang Saturday, Sunday, meron kaming naiipong lakas para doon. At kayo rin, Sunday, araw ng pamahinga, day with the Lord. Kunin niyo ito. Gawin niyo na magbakasyon kayo kasama ang Diyos. Ano bang meron? Bakit kailangan natin magpahinga? Well, sinasabi ko na kanina, may energize tayo. Magkakaroon tayo ng lakas. Pangalawa, ma-check natin kung paano na, ano na yung takbo ng ating buhay. Makikita natin doon yung daloy. Hala, ito na pala yung aking pinapupuntahan. Kailangan kong gawin dito, kailangan kong dito, kailangan kong harapin ito, sapagkat ito na ang aking nakikita sa aking buhay. So, ganun kahalaga,
pag meron tayong araw ng pamahinga, ito rin ay para sa atin. So mga kapatid, sa ating pupatuloy sa ating buhay, nawa magawa natin ang lahat ng mga ito. Napakasimple lamang po ng mga ito. Disiplina lang ang kailangan. Disiplina sa ating sarili at disiplina sa ating pamaraan sa ating mga ginagawa. In the end, makikita natin yon na kung talagang mahal natin yung ating sarili, matuto tayong disiplinahin ang ating mga sarili-sarili. Bigyan natin ng daan, bigyan natin ng importansya, halaga, yung ating sarili-sarili. Ika nga, sabi nga ng iba, health is wealth, no? Health is wealth. Kailangan nating pangalagaan yung ating mga sarili-sarili, lalo na yung ating mga katawan. So ipagdasal natin sa Diyos na sa ating pagpatuloy sa ating buhay, sa ating pamamahinga, magkakaroon tayo ng lakas, puwersa, nang sa ganun pagdating sa sunod na araw, meron tayong baon-baon maiharap sa mga pagsubok nating daraan pa sa sunod na mga araw. Siya nawa. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at namatay na. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasalan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, nabalas natin ang awa at malasakit ng Diyos, kaya't buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo at kamit dinggin. Pagpalain mo nawa at gawing mga tunay na pastol ng iyong kawan, ang Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga leader laiko, nang sa gayoy patuloy silang mangalaga ng iyong bayang hinirang at mag-alay ng mga sarili tungo sa kaganapan ng iyong kaharian, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Tulungan mo, Diyos Ama, ang mga namumuno sa aming pamahalaan na sundan ang halimbawa ni Jesus na mabuting pastol, maawain, mapagpakumbaba at tapat sa sinumpaang tungkuling, pangalagaan ang karapatan at dignidad ng kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Tulutan mo nawang madama ng mga taong tigib ng kalungkutan at naliligaw ng landas ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng pagkandili at pagtulong ng kanilang mga kapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Gabayan mo sa kani-kanilang mga misyon ang mga relihiyoso at relihiyosa nang manatili silang tapat sa iyong kalooban, O Diyos Ama. Naway akayin at tipunin nila ang mga tupang nangalat mula sa iyong kawan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Ipamalas mo, Diyos Ama, ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga kapatid naming nahimlay. Nang sa gayoy manatiling buhay ang kanilang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kamit dinggin. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayan. Punuin mo kami ng iyong kagandahang loob at awa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo at humanda na po tayo para sa ating pag-aalay.
Diyos ligtas, mga may alay, mga sa kapatwanan ng pagpapalala. Maging bayan namin, isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang Kapuri-puri ka Diyos sa mga tansya mo, mga may alay, malasap-sapos mo, mga Espiritu. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang lahat ng iyong mga paghahaing ipinagutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob. Sa mga alay ni Abel, na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa, kailangan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Bulikan niya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus at pagkabuhay, namin natubos mo tunay. O Jesus, naming mahal, niligtas mo kaming lahat. O Jesus, naming mahal, Ngayon at kailanman. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming masalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Malabiring Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, hanggan. Sa tagubilin na managaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, Papa, sa amin ang
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiha sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, 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 peace. Kasalanan ng mundo, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panginoon ang aking pastol, pinag-iiginawa ko. Lubos, handog niyang himlayan, sariwang pastulan, ang pahingan ko'y payapang patisan, hatid sa kaluluwa'y kaginawaan sa tumpak na landas. Siyang patnubay ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iiginawa ko. Lubos, madilim na lampak man ang tatahakin ko, wala akong sinta, siya'y kasama ko, ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, sigla't tanggulan ko. Ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iiginawa ko. Lubos, handog niyang himlayan, sariwang pastulan, ang pahingan ko'y payapang patisan, hatid sa kaluluwa'y kaginawaan sa tumpak na landas. Siyang patnubay ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iiginawa ko. Lubos, madilim na lampak man ang tatahakin ko, wala akong sinta, siya'y kasama ko, ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, sigla't tanggulan ko. Ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iiginawa ko. Lubos, ang Panginoon ang aking pastol, pinag-iiginawa ko. Lubos. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gawin mong kami pasulong na makahagbang
mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ay alay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya ay isangguni ang aming kahilingan. Natulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisa katuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala. Pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo siya nawa. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Berhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo po tayo para sa mga paalala at paanyaya. Pasalamatan po natin ang Tanyedo family sa patuloy na pagpapagamit ng kanilang lugar upang dito idaos ang ating misa at iba pang gawain. Ang lahat ng tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, lay Eucharistic ministers, altar servers, Ministry of the Usherites and Greeters, Ministry of Lectors and Commentator, Social Communication Ministry para sa ating live streaming, at sa ating pong lahat, at sa ating pong naririto ngayon, at higit sa lahat sa nangunguna sa ating banal na pagdiriwang, si Reverend Father Richie Y. Estrada, MAC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. Ang lahat po ay inaanyayahan sa Chapel Mass ng St. Louis de Montfort sa July 21, 2021 sa ganap na ikapito ng gabi sa St. Louis Compound. At sa July 25 naman po, ang lahat po ay inanyayahan sa Chapel Mass ng San Roque sa July 27, 2021 sa ganap na ika-6 ng gabi dito po sa bodega ng Tanyedo family. Maraming salamat po at magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiko kayo habang ginagawad ang pabasbas. Ama naming mapagpala, nililingap mo ang iyong bayan kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas. Ipagkulob mo ang pasyang magbagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ganayang pagkaling at habang sa buhay, pag-ibig at pagkakulang. Sa panahon higahan lupa, sa panahon ng